gusto nilang ulitin at gusto nilang mas mahaba pa sa 20 anyos, no? At gusto nga nilang ilipat pa ang kapangyarihan sa kanilang mga kaanak, no? Gaya ni Charis, no? So sa tingin ko, yung Noel, yan po talaga ay realidad. Kapag hindi nila natanggal si VP Sara, pag hindi nila na-prevent ang pagtatakbo ni VP Sara, dahil alam naman natin na kahit sinong patakbuhin nila, hindi sila mananalo kay VP Sara, talagang sila ay tutuloy sa Noel. Dahil ang ayaw nila mawala sa kapangyarihan at lalong ayaw nila na makabalik ang mga Duterte sa kapangyarihan. So yan po ay realidad at yan po sa tingin ko ay sadyang mangyayari kung hindi magtagumpay ang impeachment. Sa kabila ng kapalpakan ng administrasyong Bongbong Marcos, may kumakalat pa ring Noel. Ano pong masasabi nyo dyan, attorney? Tunay na nakakabahala yan. Kasi ang dugong Marcos talaga, dugong diktador. At saka meron talaga silang hindi lang addiction sa kwarta, yung klepto ba? Yung klepto na tinatawag, talagang hindi maiwasan na maging magnanakaw. Meron din talaga silang yung tendency na manatili at maghangad na manatili panghabang buhay sa kapangyarihan. Di pa sila nakontento dun sa 20 anyos na panunungkulan ng kanyang diktador na ama, gusto nilang ulitin at gusto nilang mas mahaba pa sa 20 anyos, no? At gusto nga nilang ilipat pa ang kapangyarihan sa kanilang mga kaanak, no? Gaya ni Charis, no? So sa tingin ko, yung Noel, yan po talaga ay realidad. Kapag hindi nila natanggal si VP Sara, pag hindi nila na-prevent ang pagtatakbo ni VP Sara, dahil alam naman natin na kahit sinong patakbuhin nila, hindi sila mananalo kay VP Sara, talagang sila ay tutuloy sa Noel. Dahil ang ayaw nila mawala sa kapangyarihan at lalong ayaw nila na makabalik ang mga Duterte sa kapangyarihan. So yan po ay realidad at yan po sa tingin ko ay sadyang mangyayari kung hindi magtagumpay ang impeachment. Attorney, naalala ko nung eleksyon, 2022 election, binabanata na namin yan, estate tax na yan eh. Kasi sinasabi namin, pag pinanalo nyo si Bongbong Marcos, hindi na mababayaran yan. Makakalimutan na yan. Kaya alalang-alalo ko yan eh. Itong 203 billion, ito ay sabi, final and executory. Ngayon, alam naman natin, attorney, gumagana ang bend the law. Just in case, baluktutin nila ang batas ngayon. Sa 2028 ba, pagka maayos na yung nakaupo, pwede pa rin ba talagang balikan itong estate tax? Kasi ang laking tutulong nito sa taong bayan. Alam niyo po, talagang dalawa lang ang sigurado sa mundong ito. Ang kamatayan at ang pagbabayad ng buwis. Kapag makaupo ang isang matuwid na presidente, pati underwear ni Bongbong Marcos hahabulin. Pambayad na kanilang ibinayarang mga buwis. Kaya nga lang, ewan ko lang kung merong tatanggap sa underwear na yan. No? So, pero itaga nyo yan sa bato. Kinakailangan patunayan natin na mapaparusahan ang mga nagkakasala at dapat mauna yung pamilyang Marcos. Yan ang ating pagkakamali. Nung sinuka natin ang diktador na ama niya, hindi natin sila kinulong. Bagamat meron talagang conviction ng kanilang ina, no? Na hanggang ngayon ay hindi pa nakukulong dahil nakaapila pa yan. No? Yan po talaga ang kamalian natin. Dahil akala nila they can get away with anything and everything. Kaya ayun, sa part 2 ng Marcos, talagang sobra-sobra ng pagnanakaw, sobra-sobra talaga ang lantarang kriminalidad. Katulad nung sinabi nyo kanina, attorney, yung mapatungkol sa paglipat sa kamag-anak nila. May posibilidad, pwede ba o nasa konstitusyon ba na ibaba or ibahin nila yung batas para lang makaupo yung halimbawa katulad niya ni Charis, siyempre nasa 30 years old pa lang yan. So may mga balita noon na ibababa nila yung edad para makatakbo ng presidente yang si Sandro. Yun, Parang balikan natin. Binanggit mo kasi si Charis eh. Attorney Harry Roque, medyo nagkaroon lang ng technical problem. Pero yung sinabi ni Jay, yung sinabi ni Jay, kasi hindi ba nagkaroon ng balita si Tito Soto? Isa yun eh. Isa yun sa binatikos siya kasi parang sinasabi niya na ibaba yung edad ng mga tatakbong presidente or senator
sabi nga self-serving yun kasi pamangkin niya eh. Oo. Di ba? Oo, Pamangkin niya Biko. yung Biko. Tapos ngayon, sinasabi nito ni Jay. Pero Jay, ulitin mo yung tanong mo. Nandiyan dyan na si Attorney Harry Roque. Yun, Oo. attorney. Alam niyo po, pasensya na kayo. Biglang nawala ang ating signal kasi biglang umulan ng yelo dito. Nakatingin ako doon sa balkonahe ko. Nag-hailstorm. Kaya Ay, sana all yellow. Akala namin ninakaw yung internet na wala. Kuya, akala ko nagurgur na eh. Nakakuhan ako eh. Oo. Hindi magpapagurgor. Ako, hindi tayo papayag na magpagurgor. Oo. Attorney, nung Ano po yung kanina tanong? po kasi nabanggit nyo yung paglipat ng termino sa mga kamag-anak ni Marcos. Kasi naibalita kamakailan lang na may plano silang ibababa yung edad para makatakbong presidente. Etong si Sandro at yung iba pa. Alam naman natin na nasa 30 plus pa lang etong si Sandro. So, labag po ba sa konstitusyon yun or pasok sa batas natin? Well, ang plano nila, alam nilang labagyan sa salaging batas, kaya sila ay magkakaroon ng charter change sa pamamagitan ng CONAS. Di ba? Yan ay inamin na ni Senator Ping Lacson na talagang siya ay nakapasok sa isang meeting ng dating Senate President Tito Soto at saka House Speaker Bogie D na ang pinag-uusapan nga ay charter change na ang papalitan ay term limits para wag magkaroon ng eleksyon sa 2028 at yung pagbababa nga ng edad para sa presidente. So nakasulat na po yan sa script. Hindi po yan imposible. Yan ay gagawin talaga nila pag hindi nila natanggal si BP Sara bilang isang kandidato sa pamamagitan ng impeachment at pagsasampa ng mga katong kriminal laban kay BP Sara. So ibig sabihin, attorney, may posibilidad yung mga bali-balita na magtatandem or tatakbo ito si Sandro at si Biko Soto. Ayun ang kasi ibababa kasi etong si Biko ay nasa 30 plus lang din. Tapos si Sandro ganun din. So may mga nababalitaan tayo na yan nga yung gagawin nilang hakbang para ipanglaban kay BP Sara or yan yung... Si wala no? Wala silang... wala tulpo, laglag. Tulpo, yung tulpo. Tabang eh. Wala na. Oh. Tapos itong Wala si na, no? Lenny, Wala wala na. na din. O si Erwin Tulpo, mas lalo na. Wala na. Galit na galit ang mga Bisaya sa kanya kay Erwin Tulpo dahil parang minamak niya na yung isang Bisaya na testigo diyan or tumayo sa witness stand diyan sa impeachment. Sinabi niya na ba't hindi hindi ba marunong magtagalog, Bisaya. So parang nagalit yung mga Bisaya na mga kababayan natin, no. So malamang sa alamang wala na tong pag-asa. Last niya na yan. Oo, last niya na yan. Walang, Jay Guevara, walang parang nakikitang papalit o ikakandidato. Si Kaya Risa, gusto nila wala yung mga din. bata. Si Risa wala din. Ay, wala na yon si Risa. Oo. Baka, sabi nga, di ba? 00001 na yun no? Baka ma'am niya yung konting miyembro ng kanyang kamatayan black baka hindi pa siya manalo ron, no? Pero gaya na sinabi kumpirmado na naman yan. Yan ang pag-uusap na ng dating Senate President at ng current House Speaker. At kung babasahin yung saligang batas, ang kinakailangan lamang para mag-convene ng Congress jointly para maging isang Constituent Assembly ay ang concurrent call ng House Speaker at ng Senate President. Kaya nga, nagpumilit sila na 12-13 at hinalal itong Win Gatchalian na Senate President. Dahil kapag kinakailangan na mag-convene ng Kongreso as CONAS, ang tatawag lang yan ay yung Senate President at Speaker na tinitigala ang Malacanang. Wala pong butuhan dyan pag sila'y nag-convene as CONAS. Yan ay deklarasyon lamang jointly ng Speaker at ng Senate President. Mga banateros, ano pang yung mga tanong? Meron pa kayong tanong kay... Pero alam mo, sa attorney? tingin ko, kahit na ipasok pa nila yan si Biko, at saka to si Charis, malabo rin. Wala din mangyayari. Desperate lang talaga sila Naghahanap sila ng pinartner na nila si Risa, kay Torre, tapos pati itong si Remulla, kung sino-sino Speaking na of Remulla, yan. Boying Remulla, parang tumutunog na mukhang hawak niya sa liig si Martin Romualdez. Hawak niya sa liig si Sandro Marcos. At kung sino-sino pa yung mga politiko na mukhang may mga plano sa 2028. Parang sinasabi, attorney, ito lumalabas to sa mga chismis na mukhang may plano itong Boying Remulla. Anong masasabi mo doon? Well, magplano sila ng magplano kung gusto nila. Pwede naman mangarap, libre pangangarap.
Pero habang magkakaroon na isang malayang eleksyon, wala silang kapag-asa. Kaya ako, ang babala ko sa taong bayan, mas realistic na mangyari na sila'y mag-Noel sa pamamagitan ng charter change dahil wala nga silang makukuhang kalaban na mananalo kay Inday Sara Duterte. So sa akin talaga, ang dapat natin bantayan ay yung pagkukonvene ng Kongreso as CONAS dahil tuloy-tuloy na yan. Yan ay talagang express train na yan para sa charter change nang sa gayon maiwasan ang eleksyon sa 2028 at hindi makatakbo si Inday Sara Duterte. Kaya lumabas, attorney, ang bali-balita na yan. Kasi nakikita natin na si Boying Rimulya, ginagamit niya yung mga testimonya ng 18 na Marines na nabawasan na ng 4. Si Orly Guteza, mamaya pag-usapan natin, bumaliktad na rin. So, alam naman natin na nasa testimonya ng 18 Marines yung si George Garcia na nakatanggap din di umano ng maleta. Alam naman natin na lahat ng mga pangalan na nandoon sa Brave 18 sa kanilang testimonya pwedeng imbestigahan nito ni Boying Rimulya. Kaya lumabas yung issue na pwedeng i-pressure kasi parang gano'n ang lumalabas, pinipressure ni Boying Rimulya lahat ng kalaban eh. Pwedeng i-pressure ni Boying Rimulya si Garcia para kung halimbawang totoong may hocus-pocus sa eleksyon, siya ang panalunin. O kumbaga may hawak siyang panakot kay Garcia. Kaya lumalabas yung mga issue niyan. Pwede niyong dagdagan kung tama ba yung mga